Makinig kayo. Buksan ang inyong isip at puso. Ito ang kwento ng isang taong tapat at mabait. Isang rider, isang ama, naghahanap buhay. Nakatambay lang siya, naghihintay ng biyahe. Nang biglang tumunog ang kanyang telepono, may tumawag na lalaki, nagsabing kailangan siya. Pupuntahan ko po kayo, sige po sir, ang sagot niya. Puno ng tiwala, akala ay mabuti ang hangad. Akala niya ay matino, akala niya ay mabait. Wala siyang alam na ito na pala ang huli. Sumakay siya sa kanyang sariling motorsiklo. Hindi nagatubili, hindi nagalinlangan. Ang tanging hangad ay magkaroon ng pambili ng pagkain. Para sa dalawang maliliit na anak na naghihintay sa bahay, nakatingin sa daan, nag-aabang sa ama. Umaasang may iuwi, may yakap at may pagkain. Nagtiwala siya sa salita ng kapwa-tao, hindi inakala na bitag pala ang kanyang pupuntahan. Dumating siya sa sinabing lugar, huminto ng maayos. Hindi niya alam na doon magwawakas ang lahat. Akala niyang ilalabas na ang bayad sa kanya. Akala niya pera ang kanyang inaasam-asam. Yun pala ay matalim na patalim ang inilabas. Walang pasabi, walang awa, bigla siyang sinaksak. Tinamaan siya sa baywang sa gilid ng katawan, sa gitna mismo ng kalsada. Siya ay bumagsak, tuloy-tuloy ang dugo umaagos sa lupang kanyang tinatapakan. Sa bawat biyahe sumigaw siya ng tulong-tulong, wag niyo akong pabayaan. Ngunit walang nangibag, walang lumapit, walang tumulong sa mga taong nakakita. Walang nagtawag ng kamay habang buhay niya ay unti-unting lumalabas sa kanya. At hindi pa nga atento ang taong walang puso. Lalo pa siyang sinaktan, lalo pang inulit ang pananakit. Habang doon sa bahay ang mga bata ay naghihintay. Hindi nila alam na wala na ang kanilang sandigan. Ang tanging inaasahan ng nag-iisang haligi ngayon ay nakahandusay, duguan at walang malay. Nasaan na ba ang batas na sinasabing pantay? Nasaan na ba ang tulong sa mga nangangailangan? Tulog ba ang Maynila sa ganitong kalupitan? Bakit ang droga at kasamaan ng naghahari na? Ito ba ang gantimpala sa taong nagpapakahirap? Ito ba ang kapalit ng tapat na paghahanap buhay? Ikaw ang prinsikulo, itapat na bang singkulo? Wala sa niya pag dinagpag kundi mamuhay ng taang-taang pupunan niya ay pawis, pagod at sariling lakas. Sa mangarap lang naman ay mapalaki ang mga anak. Bakit nawi sa ganitong malupit na katapusan? Bakit ang tiwala ay ginagawang sandata? Bakit ang mababait pa ang laging napapahamak? Isang tawag lang, isang pagtugon, isang pagpunta. Ito na ang naging huling biyahe ng kanyang buhay. Sa halip na pagkain, dugo ang naiwan sa kalsada. Sa halip na pag-uwi, pighati ang iniwan sa pamilya. Ito ang huling biyahe ng isang ama. Nagtiwala sa tao, siya pang pinaslang. Nasaan na ang hustisya?